namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. The Battle of Prayer. Tayo ay bilang mga mananampalataya ay nasa espiritual na pakikipagdigmaan. Hindi ito pisikal. Ang kalaban ay hindi natin nakikita. Bagkos ito ay espiritual. At bilang mga mananampalataya, bilang mga believers, no? Tayo ay ipinanganak para magtagumpay. We are born to win. Diba, inaawit nga natin yun eh. Pero hindi lang tayo born to win souls, but to literally and spiritually win. Sapagkat ang ating Diyos, He always win. Siya ay palaging nananalo, hindi siya mananalo pa lang, bagkos nanalo na siya. No? And sabi nga ni General Douglas MacArthur, there is no substitute for victory. Walang pwedeng pumalit. Ano? At gusto ko pong tignan nyo dito sa ating mga talatang binasa, sa verse number 19, yung huling verse na ating binasa sa ating teksto. At sabi po diyan, behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Dito po, 2 beses nating narinig yung salitang power. Pero yung unang power na binanggit sa verse number 19, ang pakahulugan po niyan ay authority. No? Dito 2 beses ginamit sa King James Version. So, kung translate natin yan, sabi diyan, kung babasahin natin muli, behold, I give you authority to tread on serpents and scorpions and over the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you. So, sabi doon ng Panginoong Hesus, binibigyan ko kayo ng otoridad. No? Yung kaaway may kapangyarihan din, pero mas mataas ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At sinasabi niya, I give you authority, no, over the power of the enemy. And so, tayo po bilang mga mananampalataya, we are in this battle, and ito pong digmaan na ito pong pakikibaka na ito, hindi lang natin ito pakikibaka, bagkos ito ay pakikibaka din ng Diyos. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 in verse 15, sa huling bahagi, for the battle is not yours, but God's. So ang digmaan natin ay digmaan din ng Diyos. At kung ang Diyos ang kakampi natin, tiyak na tayo ay nasa llamado, panalo na posisyon. 3 bagay ang gusto ko pong makita natin sa pag-aaral na ito. Number 1, kingdom authority has been established. No? Paano po ito na-establish? Tignan po muna natin in verse number 17. Verse number 17, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us. No, yung kaaway, yung diablo, sumusunod sa amin o nakapailalim sa amin sa pamamagitan ng iyong pangalan. Ngayon, sabi dito ng Panginoong Hesus in verse number 19, binibigyan sila ng authority. Ano ba ibig sabihin ng authority? Sabi ng Webster Dictionary, ito yung pakahulugan ng authority, ng word na authority. The power or right to give commands, enforce obedience, take action, or make final decision, or the position of someone having such power. Kaya mong pasunurin, kaya mong utusan, no? And that is the word authority. At yun ang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. At sino ba ang ating Panginoong Hesus? Siya ang ating manlilikha. Siya ang nasusunod sa buong mundo, no? Bakit sumisikat ang araw sa umaga? Nandiyan naman ang buwan at bituin sa gabi.
Sino ang nag-uutos sa kanila? Sino ang nagkukumpas sa kanila? Ito ay ang ating Diyos. He is the ruler of the universe. He is the King of kings and the Lord of lords. He is not just an ordinary man, but He is God. Noong panahon ni Eva at ni Adan, nung sila ay nilikha ng Diyos, binigyan sila ng otoridad. Diba? 7 araw o 6 na araw na lumikha ang Diyos. Sa panghuling araw, nilikha niya itong tao at binigyan niya ng kapamahalaan, ng otoridad na pangasiwaan ang lahat ng nilikha. Ibig sabihin, ang boss sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, ang tao. Pero anong ginawa ng tao? Pinabayaan niya yung otoridad niya, yung kapangyarihan na meron siya. Ipinamigay niya. Kanino? Sa kaaway. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na sa kasalukuyang panahon, sino ang Diyos ng mundo na ito? The King James Bible used the word God, pero nasa small letter na G. He is the God of this world, and that is the devil. No? Nawala yung ating otoridad sa daigdig na ito. At yun ay dahil sa kasalanan ng tao. Pero salamat, sabi ng aklat ng Korinto, merong pangalawang Adan. The first Adam, nahulog tayo sa kasalanan, nawala tayo ng otoridad sa daigdig na ito, at tila si Satanas ang namumuno, ang Diyos ng mundo na ito, pero sa pamamagitan ng pangalawang Adan, the second Adam, and that is the Lord Jesus Christ, magagawa nating mapanumbalik muli yung nawala sa atin. Tingnan natin sa Hebrews chapter 2 verse 14. Hebrews chapter 2 verse 14. For as much then as the children are partakers of the flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy that had the power of death, that is the devil. No? Ano yung layunin ng Panginoong Hesus? Bakit siya nagkatawang tao? Para wasakin, talunin ang kaaway. No? Kaya nakikita natin, no, kapag kakampi mo ang Panginoon, you are on the winning side. No? Yun ang kanyang plano, yun ang kanyang layunin. 1 John chapter 3 verse number 8. 1 John chapter 3 verse number 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. So, kaya naparito ang Panginoong Hesus, no? Para talunin ang kaaway, at nang sa ganon tayo naman ay mabuhay sa kanyang tagumpay. Tignan naman natin sa Colossians chapter 2 verse 13. Colossians chapter 2 in verse number 13, and you are being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, had He quickened together with Him, having forgiven you all trespasses. So sabi diyan, and being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh. We are dead. Pero sabi niya diyan sa susunod, had He quickened together. Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng buhay. No? With Him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. So, intindihin natin itong Colossians chapter 2, verse number 13. So, during the Bible times,
kapag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan, no? Sabihin na natin nakagawa siya ng krimen. At merong charges sa kanya, merong akusasyon laban sa kanya. So yung justice, yung hukom, ay gagawa siya ng dokumento na nakasaad doon, ano ba yung krimen na kanyang ginawa. At yung dokumento na yon ibibigay doon sa akusado para malaman niya, ma-inform siya ano ba yung kasalanan na inaakusahan siya. Sino ba yung nag-akusa sa kanya? Ano ba yung ginawa niya? And then pagkatapos niyang malaman, then mag-i-initiate ngayon ng trial, ng hearing, para patunayan na siya talaga ay lumabag sa batas. After nung proseso na yon na tinatawag na trial, na kung saan pakikinggan yung buong parehong panig, yung prosecution, yung depensa, pag napatunayan later on na siya ay nakagawa ng kasalanan, siya ay guilty beyond reasonable doubt, gagawa ngayon ng panibagong dokumento yung hukom. At doon nakalagay sa papel na yon, sa dokumento na yon, na siya ay guilty sa paggawa ng isang krimen. At yung dokumento na yon, kapag siya ay nakakulong na, ay ipapako doon sa pintuan ng kanyang kulungan para lahat ng taong makikita siya, bibisita sa kanya, sila ay aware ano ba yung ginawa niyang kasalanan at bakit siya naparusahan at ilang taon o gaano kahaba yung panahon na kanyang gugugulin sa loob ng kulungan. Kapag yung kanyang sentensya ay nasilbi niya na, natapos niya na, gagawa na naman ng panibagong dokumento. At alam nyo, yung huling dokumento na yon ang nakalagay doon, tetelestai. Di ba yun yung sinabi ng Panginoong Jesus nung napako siya sa krus? Ibig sabihin nun, it is done. It is finished. Yung kasalanan niya, nabuno niya na yung sentensya niya na, at ang ibig sabihin nun, tetelestai, paid in full. Hindi mo na siya pwedeng akusahan, hindi mo na siya pwedeng singilin sa kasalanan na kanyang nagawa muli, sapagkat ito'y nabayaran na ng buo. At ang ating Panginoong Jesus, no? Nung siya ay napako sa krus, hindi ba merong dokumento na nilagay sa kanyang ulunan? Sabi doon, King of the Jews. Wala silang maisip na kasalanan ng Panginoong Jesus. Kaya ang inilagay nila, King of the Jews. Ano ibig sabihin nun? Pinararatangan nila ang Panginoon na pinoprovoke niya yung mga tao na lumaban sa gobyerno sa pamamagitan ng pagpapakilala na siya ang hari ng mga Hudyo. Pero matapos siyang ipako sa krus, ano sinabi ng Panginoong Jesus? It is done. It is finished. Yung kasalanan mula kay Adan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap ng sangkatauhan, ay binayaran ng Panginoong Jesus ng buo sa krus ng Kalbaryo. It is finished. Ito ay isang salita ng tagumpay. Paid in full. Inaawit natin, Jesus paid it all. All to Him I owe. No? Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. Binayaran ng Panginoong Yesus kasalanan ng nakalipas, kasalanan sa kasalukuyan, at kasalanan natin maging sa hinaharap. And so, dahil dyan, ang ating Panginoon ay Diyos na mapanagumpay. And He established this kingdom authority. Pinalaya niya tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. Tignan natin muli sa verse number 13. Verse number 13, and you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh had He quickened. Ibig sabihin nun, binuhay niya tayo, binigyan niya tayo ng buhay. Pinalaya niya tayo sa kapangyarihan ng kamatayan. And then, hindi niya lang tayo pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan, binayaran niya ang ating pagkakautang.
Dahil tayo ay may kasalanan, may utang tayong dapat bayaran. At ginawa yun ng ating Panginoong Jesus. Sabi diyan sa verse number 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Kaya ang diablo, alam niyo po, ang diablo tinatawag din sa Bible na the accuser. No? Ano bang Tagalog ng accuser? Nag-aakusa. No? So mahilig siyang mang-akusa, mahilig siyang magbintang sa atin. No? Yun ang title ng diablo, the accuser. And kahit Kristiyano na tayo, aminin man natin o sa hindi, patuloy pa rin tayong inaakusahan ng diablo na hindi ka naman pinatawad sa kasalanan na may kasalanan ka pa rin naman Pero nagpapasalamat tayo every time that nandun yung doubt, naglalaro sa isip natin, no? Lagi nating naaalala yung katotohanan na meron tayong tagapamagitan, ang Panginoong Jesus. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 2 verse 1, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate, no, with the Father, Jesus Christ, the righteous. Meron tayong advocate. Ibig sabihin nun, lawyer. Ibig sabihin nun, tagapamagitan. Ibig sabihin nun, representante. No? Ibig sabihin, pag nagkakamali tayo, kasi yung holiness, proseso yun No? Pagka sumasablay tayo, pagka nagkakaroon tayo ng pagkukulang o pagkakamali, tandaan natin, meron tayong tagapamagitan. At kahit ang diablo, patuloy niya tayong akusahan, ganyan ba yung Kristiyano? Ganyan ba yung mananampalataya? Pero tandaan natin, sabi ng Panginoong Hesus, binayaran ko lahat ng kasalanan niyan. Nakalipas sa kasalukuyan at maging sa hinaharap. We are paid in full. So, the Lord Jesus Christ established this kingdom authority by, sa paanong paraan, pinalaya niya tayo sa kamatayan. Pinalaya niya tayo sa ating mga utang, sa pamamagitan ng pagbabayad ng ating utang sa ating kasalanan. And then number 3, sa pamamagitan ng pagtalo, no, sa kaaway, no? Pinalaya niya tayo sa pagkilos ng kaaway. Tingnan natin sa Colossians chapter 2 verse number 15. Colossians chapter 2 verse number 15. And having spoiled principalities and powers. Gusto kong tignan natin dito yung word na spoiled, no? Ano ba ibig sabihin ng word na spoiled? Ang ibig sabihin po niyan, to expose, to strip, to undress. Sa Tagalog, hubaran, tanggalan. Noong ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, anong nangyari sa kaaway? Hinubaran niya ng kapangyarihan ng kaaway. Akala ng kaaway siya ang Diyos, di ba? Sabi nga ng Bible, He is the God of this world. Pero sa pamamagitan ng pagkamatay at pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus, nahubaran ng kaaway. Nawala siyang kapangyarihan, nawala siyang kakayahan, that he is weak and the devil is sailing on sinking ship. Tingnan natin dito sa verse number 15. Tingnan nga natin, sabi diyan, and having spoiled principalities and powers, he made show of them openly, triumphing over them in it. So, tinanggalan ng otoridad itong
Diablo, ang kaaway. At ano sabi diyan? Nilagay siya sa kahihiyan. Diba, akala ng kaaway, panalo na siya eh. Akala niya, nasa winning side siya eh. Pero ang pagkalipas ng 3 araw, ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. Kahihiyan. Siya yung pinuno ng mga diablo. Siya yung pinuno ng kaaway. Pero siya ay talunan. Siya ay tinalo ng ating Panginoong Hesus. So, sa pamamagitan ng 3 bagay na yan, pinalaya tayo sa kamatayan, pinalaya tayo sa ating pagkakautang, at tinalo ng ating Panginoong Hesus ang kaaway sa pamamagitan ng pagkabuhay na magmuli. Then sa pamamagitan ng 3 bagay na yan, the kingdom authority has been established. Ngayon, kung nandito na yan, anong gagawin natin? Then, this must be enforced. Tingnan natin sa verse 19. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Pansinin niyo po yung pagkakasabi ng Panginoon. Walang kahit na sino man pwedeng manakit sa inyo. Ito ay nasa isang positibong bagay na wala kayong dapat ikatakot, na kayo ay mga anak ng Diyos at mamubuhay na merong tagumpay. Pero most of the times, nakikita natin ang buhay ng mananampalataya, parang talunan. No? Parang walang Diyos. So tayo ay nasa winning side. Tayo ay nasa tagumpay. We are in victory. Kung na kay Kristo ka, nasa tagumpay ka. No? Yung pagkatalo ng diablo, yan ay tagumpay para sa iyo. Pero kung wala ka kay Kristo, ang Diyos mo ay ang diablo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4, in whom the God of this world. Napansin niyo doon? Yung God, small letter G, no? In whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So kung na kay Kristo ka, tagumpay. No? Yung pagkakatalo ng kaaway. Pero kung wala ka kay Kristo, ang tingin mo naman sa kaaway, siya ang Diyos. Siya ang tagumpay. At noong hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo, kabilang tayo dun sa pamumuno ng kaaway na yon, dun sa kanyang kaharian. Pero nung nakakilala tayo kay Kristo, tayo ay nasa panibagong kaharian. Sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 5 verse number 8, for ye were sometimes darkness. No? Dati nandun ka sa kabilang kampo. But now ye are in the Lord. Walk as the children of light. Tayo ay nasa kaharian ng Diyos. Tayo ay nasa liwanag. We are in the kingdom of God. At sa kaharian ng Diyos ay merong ibinigay, merong dinelegate sa atin na authority na kailangan nating i-enforce, kailangan nating i-utilize, kailangan nating gamitin sa realidad ng ating buhay. Bakit ba naparito ang Panginoong Hesus? Ha? Bakit ba naparito ang Panginoong Hesus? Tignan natin dito sa Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18. So ang Panginoong Hesus, habang sinasabi niya ito, siya ay nasa Nazareth at pumasok siya sa synagogue at kinuha niya yung scroll ni Isaiah. So he is reading a prophecy. Itong propesiya na ito ay tumutukoy sa kanyang sarili mismo. Dito sa Luke chapter 4 verse 18, sabi diyan, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel. Para kanino ipipreach ang gospel? To the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives,
and recovering of sight to the blind, and to set liberty them that are bruised. Yun ang dahilan bakit naparito ang Panginoong Hesus. Una, para sa bankrupt, that is the poor. No? Sabihin naman ng ibang tao, hindi naman ako mahirap eh. May pera naman ako kahit papano eh. Yun nga yung problema eh. Hindi natin nakikita yung problema natin. In Revelation chapter 3 verse 17, sabi doon, because thou sayest, I am rich and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable, and poor and blind and naked. Ibig sabihin po, kung wala tayo kay Kristo, no? Kaawa-awa tayo. Kaawa-awa ang isang tao na wala kay Kristo, pero hindi nila nakikita yon. And so, ang Panginoong Hesus naparito para sa mga bankrupt. No? Walang-wala. Walang-wala ka kung ikaw ay wala kay Kristo. Parito ang Panginoong Hesus, sabi doon, para sa mga broken-hearted. Ano ba ibig sabihin ng broken-hearted? Hindi yung nabasted. Hindi yung nakipag-break. No? Ibig sabihin nun, yung may mga dinadala na pighati sa kanilang puso. No? Naparito ang Panginoong Hesus para sa mga alipin ng kasalanan. Sabi diyan, to preach deliverance to the captives. So kailangan nating maging sensitibo, no? Sa mga nakakasama natin sa church, merong mga dinadala, merong may mga broken-hearted. May mga suliranin na binibitbit, pasanin. At kailangan nating ituro sila sa ating Panginoong Hesus. Merong mga alipin ng kasalanan. Ano pa? Yung mga bulag. Sabi diyan, the blind. Sabi ng John chapter 3 verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban siya may panganak na magmuli, hindi niya makikita, masusumpungan ang kaharian ng Diyos. Kaya minsan, pag may nakilala tayong tao o kung sino man, no, hindi tayo pwedeng makipag-argumento sa kanila, sa ginagawa nila, sa buhay nila. Bakit ka sumasamba dyan sa rebulto na yan? Bakit ka nagkakaroon ng bisyo? Bakit hindi tayo pwedeng makipag-argumento sa kanila, sa ginagawa nila? Kasi una sa lahat, hindi nga nila alam. Hindi nga nila alam eh. Bulag nga sila eh. Pwede ka bang makipagtalo sa bulag kung bakit siya bulag? Ibig sabihin, yung tao na wala kay Kristo, kaya niya yung ginagawa kasi wala siya kay Kristo. Kailangan niyang makilala si Kristo. Kailangan niyang maipanganak na magmuli. Sabi nga ng 2 Corinthians 5:17, si Kristo lang ang kayang magbago. Ano pa? Yung bruise, sugatan, no? At paano natin ito magagawa? Sabi ng John 20 verse 21, Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father had sent me, even so send I you. Paano ito mangyayari? Paano ito maipapaabot sa mga tao na ito? Sa pamamagitan natin. Ang Panginoong Hesus ay isinusugo tayo sa mga tao na ito. Even so send I you. In Matthew 28, all power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, Go ye therefore. Lahat ng kapangyarihan ay ibinigay sa akin at inaatasan tayong humayo. So the battle is not against flesh and blood, but it is spiritual. Sabi nga rin ng Ephesians chapter 6 verse 12. So ito ang tanong.
Kung nanalo na pala yung ating Panginoong Hesus dito sa digmaan between the Lord and the devil, bakit pa kailangan nating i-enforce ito? Bakit pa kailangan natin itong gamitin? No? Ipatupad. Di ba isipin ninyo, ang Panginoong Hesus, sabi ng Bible, namatay para sa lahat ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ang kamatayan ng Panginoong Hesus ay para sa lahat. But the question is, lahat ba maliligtas? Lahat ba ma-enjoy yung kaligtasan na yun? Lahat ba mararanasan ano yung ibig sabihin na tawagin ka na anak ng Diyos? Nakatulad ng sinasabi ng John chapter 1 verse 12. Hindi. Maliban na sila ay tumugon sa mensahe ng mabuting balita, mararanasan nila ito. And so, kaya natin ito kailangan gamitin sapagkat ang tanging makaka-enjoy lamang ng tagumpay ng Panginoong Hesus ay yung kanyang mga anak. Ha? Sabi dito ng John chapter 3 verse 18, He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. So, mga kapatid, itong otoridad na ito, in-establish ito, itinatag ito ng ating Panginoong Hesus. We need to use it, utilize it, and then number 3, we must exercise it. Tingnan niyo po, in Acts chapter 19 verse 11 up to verse 16, hindi na po natin babasahin, pero you can just note itong verse na ito. Acts 19 verse 11 up to verse 16. Merong tinatawag na 7 sons of Sceva. 7 anak ni Sceva na lalaki. And sila po ay well known sa pagpapalayas ng masamang espiritu, yung mga nasasaniban. And sila po ay very proud, no? Talagang matapang sila, mayabang sila, kahit na sinong espiritu pa yan, kaya kung paalisin. Pero pag pinuntahan natin sa verse 16, Acts 19, verse 15, simulan natin sa verse 15. Acts 19 verse 15, and the evil spirit answered and said, Jesus, I know. Paul, I know. Sabi ng masamang espiritu, kilala ko si Kristo, kilala ko si Apostol Pablo, pero kayo, sino kayo? Diba, ang yabang nila eh. Sino ba yung sinasaniban dito? Ito ba? 7 sila. Sa Bible, yung 7 is a perfect number. So, 7 makikisig na lalaki. No? May pelikula pa nga yan eh. No, yung 7 last, parang 7 sila na pinagtanggol yung isang city, no? Magnificent 7, yun yung kwento, Magnificent 7. So itong 7 makikisig na lalaki, pinalayas nila yung masamang espiritu. Sabi ng espiritu, kilala ko si Kristo, kilala ko si Apostol Pablo, pero kayo hindi ko kilala. In other words, sabi dito, sa spiritual battle natin, sa battle natin for prayer, yes, merong confidence sa Panginoon. Pero make sure, bago mo ito i-claim, bago mo ito panghawakan, lumalakad ka rin ng maayos sa harapan ng Panginoon. Kasi hindi ka pwedeng magpanggap. Kaya sabi nila, ang kumpiyansa pa sila eh. Sino ba nasasaniban dito? Ito ba? Lumayas ka dyan. Kilala ko si Kristo, kilala ko si Apostol Pablo. Ikaw, sino ka? Kayong 7, sino ba kayo? Pahiya sila dun, ano? Then in verse 16, and the man in whom the evil spirit was sleep on them
overcame them and prevailed against them, so they fled out of the house naked and wounded. Napeste na sila, no? Kumbaga sa baril, nag-backfire. Sila yung nagpapalaya, sila yung sinaniban, sila yung nagmukhang kahiya-hiya, sila pa yung sugatan. Pero sila yung proud. Anak kami ng Diyos. Naglilingkod kami sa Diyos. Full of confidence. No? And sometimes, pag tinignan natin itong mga Kristiyano, ito lagi itong nag-church eh. Ito, pag nagbihis to, mga kapatid, alam ng Diyos yung laman ng ating puso. Alam ng Diyos kung ano ba pinunta natin dito sa prayer meeting. Para ba mag-pray o para magchismisan? Alam ng Diyos yung puso natin. Pwede niyong lokohin kahit sino dito, pero hindi ang Diyos. Kaya sabi nila, lumayas ka dyan! Kilala namin yung si Kristo. Kilala namin si Apostol Pablo. Ikaw, sino ka? Nag-backfire eh. Ngayon, imbis na lumayas, sila pa sinaniban. Sila pa nasugatan. Before ma-claim mo ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, make sure you are the right person. Anak ka ba ng Diyos? Ligtas ka ba? And number 2, hindi lang ikaw yung tamang tao, bagkus nasa tamang posisyon ka rin. Nabubuhay ka ng maayos sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Kung ikaw ay nabubuhay sa gitna ng kanyang kalooban, sabi ng Matthew chapter 18 verse 18, Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loose in heaven. Isipin mo yun, ano? Ano mang itali mo dito sa lupa na tatagos hanggang langit, abot hanggang langit. Yun ay kung lumalakad ka ng maayos sa harapan ng Panginoon. Pero kung hindi, no? Baka yung panalangin mo hanggang ulap lang. No? Kaya minsan natatalo pa tayo ng ibang grupo eh. 'Di ba? Pagka nag-pray sila eh. Kahit yung naka-wheelchair napapatayo eh. Napapahiya tayong mga Kristiyano. Pag nag-pray tayo, especially tayong mga Baptist, parang nagdududa pa tayo sa panalangin natin kung sasagutin ba ng Diyos o hindi. Of course, ang kumpiyansa natin ay sa ating Panginoon. Sabi ng Jeremiah 33:3, Call unto me, and that is God, and I will answer thee, and will show thee great and mighty things, which thou knowest not. No? So mga kapatid, mga kaibigan, this is the battle of prayer. No? We have an authority. Of course, sino may authority? Ang Panginoong Hesus. Dinidelegate niya lang sa atin. Kung sabi ng Bible, if God before us, who can be against us? So, ang ating punto ngayong gabing ito, make sure na maayos yung lakad natin sa Panginoon. Yes, hindi tayo perfecto. Yes, nagkakamali rin tayo. Pero pwede nating itama. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. The battle is not physical. Hindi ito nakikita. Ito ay spiritual. At pag ito ay napasok ang ating spiritual life, it will manifest physically, literally. No? Kaya kailangan natin maging maingat. Alalahanin natin yung sa Ephesians chapter 6, no? Yung armor natin. The helmet of salvation, yung ating belt of truth, no? So kailangan natin yung mga bagay na 'yon.
So sige po, tayo po ay dadako sa ating pangwakas na panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala sa amin na meron kaming digmaan. At itong digmaan na ito ay hindi physical, bagkos ito ay spiritual. At dalangin po namin na patuloy niyo po kaming samahan, paalalahanan sa digmaan na ito, na huwag kaming maging padalos-dalos, bagkos kami ay maging listo at maayos sa aming lakad bilang mga mananampalataya. At dalangin namin na patuloy niyo po kaming turuan sa inyong salita. Kami ay lumalim, umugat ng malalim at matibay nang sa gayon anuman ang pag-atake ng kaaway ay manatili kaming nakatayo, hindi dahil sa aming sariling kakayahan, bagkos sa inyong salita, sa inyong patnubay at gabay sa buhay ng bawat isa. Nagkakatiwala po namin ang puso't isipan ng bawat isa at gayon din ang aming oras ng pananalangin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po'y dumako sa ating mga prayer group.